Pinag-aaralan ng ilang mambabatas ang pagpapatupad ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis na sobra kung magpataw ng presyo sa produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Halos uminit ang ulo ng mga senador sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee kahapon. Ang tanong kasi ni Senator Rodante Marcoleta, bakit agarang sumirit ang presyo ng langis sa Pilipinas noong nakalipas na 2 linggo kung sa inventaryo may panghigit 1 buwan pang supply ng gasolina at diesel. Dito, sinabi ng Department of Energy na nagpapataw pala ng replacement cost ang mga oil companies sa presyo. Ibig sabihin, kahit hindi pa sila nakakabili ng bagong supply, agaran nilang pinapasan ang taas presyo ng krudo sa mga consumer para may pambili ng langis mula sa ibang bansa. Nandun pa yung inventaryo. Yes, okay. Pero after 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. That's the way. Ulitin mo, sinabi mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to. Lumalabas din, wala talagang kapangyarihan ang gobyerno na mangialam sa presyo ng oil companies dahil sa oil deregulation law. Kaya umaaray ang ilang grupo ng tsuper ngayon. Nais nila i-refund ang pinambili nila sa mataas na presyo ng langis. Malinaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Pero sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, tinitignan na nila ang posibleng pagpapatupad ng windfall tax o sisingilin na ang mga kumpanyang sobra-sobra ang presyo ng langis. Kung nakita ng gobyerno na labis-labis, sobra-sobra, doon tayo pwede magpasok ng windfall tax. Yun ang nakikita kong mekanismo. Malaking tulong din ang bagong pirmadong batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaaring suspendihin o bawasan ang excise tax. Dahil sa ilalim nito, maoobliga ang mga kumpanya ng langis na isumite ang datos kung magkano nila nabili ang langis at magkano nila ito ibinenta. Doon sa bagong batas na sususpend yung excise tax, meron kaming pinasok na provision doon na magsasubmit ang oil companies ng kanilang cost. So dito natin makikita ngayon. Sa ilalim din ng Philippine Competition Act, may anti-competitive behavior na maaaring panagutin ang mga kumpanya kung mapapatunayang may hoarding at may profiteering. Nangako naman ng Department of Energy, handa silang panagutin ang mga kumpanya ng langis kahit ang traders na posibleng nananamantala ngayon sa krisis sa Middle East. Department of Energy, despite these limitations, will really go the extra mile. Give us the go signal, we'll do it. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.